Okay. Ayun po, isang mapagpalang gabi sa atin lahat, no? Ay March 5, 2026, Thursday, 6 p.m. Meron po tayong gaganaping debate, no? Na pinapangunahan ng kabilang sikta ng Iglesia ni Cristo o kilala po sa samahan dito sa platform sa TikTok, TR, no? Si Brother Mandirigma. Yan po ang magiging affirmative at ang magiging negative o tututol, no, sa panindigan ng ating affirmative ay si Tuis, isa pong Roman Catholic at under po ng St. Peter Men's Society. Ang paksang kanilang pagdidibatihan, papatunayan ko na ang Maria ng Katoliko ay huwad ayon sa Biblia at makakagamit ng referensya. So ngayon po, bago po ang lahat at magsimula tayo, bibigyan muna natin ng 1 minuto ang ating affirmative upang magpakilala. Brother, affirmative, go ahead. Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si TR Mandirigma, isa pong karaniwang kaanig sa Iglesia ni Cristo, at ang akin pong titindigan ngayon ay papatunayan ko na ang pagkilala ng mga Katoliko kay Maria, huwad yun. Ang Mariang kanilang kinikilala, napakalaking huwad. Yan po ang aking titindigan at siya namang tututulan ng ating kaibigang Katoliko. At ang aking pong inaasahan sa aming pag-uusap ngayon, sana maayos, sana kapag nagtatanungan na, kapag sumasagot ay direkta, totohanan po ang aming pag-uusap para magkaroon naman ng kabuluhan ng aming gagawing pagpapaksang usapan. Alang-alang po ito sa kapurihan ng Panginoong Diyos, alang-alang sa katotohanan, nawa maibunyag yung tunay na aral na alam po naming nasa panig po yun ng Iglesia ni Cristo. Salamat po. Ayun, maraming salamat sa ating affirmative ng Iglesia ni Cristo. Ngayon naman po, bibigyan din po natin ng 1 minuto ang ating negative. Bro, magpakilala po kayo. Ayon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid nating Katoliko at sa mga hindi Katoliko sumusubaybay sa palatuntunang ito ni Uncle Biwerista. Muli po ang inyong lingkod, ako si Tuis Petrus, o ang aking tunay na pangalan ay John Noriel, galing po sa Ethos Botum at member din po ng St. Peter's Men's Society, na ngayong gabi ay aking tututulan kung ano man ang ititindig ni TR Mandirigma sa kabilang panig. Nawa po, sumaatin nawa ang kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun ang ating negative. Maraming salamat Brother Tuis at ang sa ating viewers diyan, ang mga nagko-comment ay minimize po natin ang ating pag-at home. Focus po tayo sa argumento at ihanda pong mga papel at makinig at tayo mga toto. Ito po inyong moderator, Lord of Debate. Ngayon po dadako na po tayo, no, sa magiging magandang debate. Bibigyan na po natin ng 10 minutong ating affirmative at magsisimula po inyong oras kung kayo'y magsasalita na. Bro, go ahead. Mic check po muna bago po ako mag-start. Mic check. Malinaw? Malinaw? Okay po ba? Maliwanag? Okay po. Sige po. Magandang hapon po sa ating lahat. Maliwanag po yung paksa. Papatunayan ko po na ang kinikilalang Maria ng mga Katoliko, huwad, napakalaking huwad. Ano po bang ibig sabihin ng termino o salitang huwad? Yan pong huwad, mga kaibigan, mga viewers, ang ibig sabihin po niyan, peke yan. Hindi yan tunay. Hindi po yan totoo. Ano po ba yung hindi totoo? Yung pagkilala ng mga Katoliko kay Maria. Kaya nga nahayag ang Maria ng Katolikong kanilang kinikilala, huwad, hindi po tunay. Kasi nga, salungat sa itinuturo po ng Biblia. Kaya paki-silent nga po itong si Katolicus. Salamat po. Ngayon, batay po sa pagpapauna ng baga apostoles, mga sinugo ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ano po bang mahigpit na bilin patungkol sa mga tunay na Kristiyano na ito pong dapat mataglay na mga totoong Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo dito po sa aklat ng Galacia 1:6-9. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos
na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Alam natin mga kaibigan, yung mabuting balita, yan yung mga tinuro ng mga apostoles na katalayan sa Biblia. Anong sabi sa Biblia? Bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ano pong katumbas nun? Kapag bumaling ka pa, bumatay ka pa sa ibang mabuting balita, wala na sa Biblia. Ang sabi po, tinalikdan ang Diyos. Sa makatwid, kapag ang iyong katuruan, iba na sa nakasulat sa Biblia, Ebanghelyo na tinuro ng mga apostoles, yan ay hayagang tumalikod sa Diyos, totoong huwad yun. Maging ang kanyang pagkilala, huwad din yun. Tuloy pa po natin. Ang sabi, ang totoo ay walang ibang mabuting balita. Lamang, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. O, kitang-kita po natin, meron talagang mga taong gustong-gustong baguhin, gustong-gustong gawing revisyon yung mga nakatala na sa Biblia. Pero ano yung ipinagbaon na sa Biblia? Yung kanilang sasapitin sa mga taong humigit sa mga nakasulat sa Biblia. Ang sabi po, maging kami o isang anghel o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinatanggap ninyo, pakasumpain siya. Nabakas po natin mga kaibigan, ano po, yung pahayag po ng mga apostoles na napakabigat po ng kanilang terminong ginamit. Patungkol yan sa mga taong nagtuturo na iba sa mabuting balita na tinuro ng mga apostol na nakatala sa Biblia. Bakit napakahigpit ng kanilang bilin? At ang banggit pa, susumpain yung mga taong yon na nagtuturo ng ibang ebanghelyo, iba sa tinuro ng mga apostoles na nasa Biblia. Dito po sa Galacia 5:19 hanggang 21. Ito po nakasulat. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtantaniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi, mga pagkakabahabahagi, ito ang diin, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pinagpapaalaala ng una sa inyo. Daang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sa makatwid, yung napaniwala, yung sumasampalataya sa ibang-ibang helyo na iba sa itinuro ng mga apostoles sa Biblia, nagtataglay yan ng hidwang pananampalataya. At kapag nagtataglay ng hidwang pananampalataya, ang tanong mga viewers, batay sa Biblia, ligtas ba yon? Hindi po maliligtas. Ngayon alamin natin, ano po ba ang pagtuturo ng mga paring Katoliko patungkol kay Maria? Na yan ay kahayagan na huwad ang kanilang pagkilala kay Maria, kaya ang kinikilalang Maria ng mga Katoliko, huwad! Hindi totoo, peke yan! Okay, alamin natin dito po sa kanilang aklat, dito po sa aklat na Mary. Ito, Mary in Our Life by William J. Moss. Aklat ito ng Katoliko. Ayan. Ito po, may nihil obstat pa po yan. Nakatunayan ito po isang opisyal na aklat ng Katoliko. Dito po sa page 54. Ito pong sabi, Mary likewise is queen by divine appointment. His queenship extends even to hell. Isipin niyo po yun mga kaibigan, si Maria, umabot ang kanyang pagiging reyna. Si Maria, reyna daw ng impyerno. Ito pong tanong ko po sa inyo mga kaibigan. Sa mga nakasulat sa Biblia na dyan nakatala
yung mga katuruan ng mga apostol, merong bang nakasulat si Maria, Reyna ng impyerno? Ganun ba ang pagkilala ng mga apostoles sa Mariang nakatala sa Biblia? Alam po ninyo yan mga viewers, alam kong matalino po kayo. Huwag kayong papanig dyan sa bulaan na katuruan. Alam na alam natin, walang turo ang mga apostoles, walang nakatala sa Biblia na tinuro ng mga apostoles na si Maria, Reyna ng impyerno. Pero ito pa ang dapat nating mapansin patungkol sa mga paring Katoliko. Hindi sila marunong makontento. Hindi pa nasapatan eh. Hindi lang sa impyerno reyna si Maria. Saan pa reyna itong kanilang huwad na Maria na kanilang kinikilala? Ito, tuloy po natin. Hence, we may say that Mary is queen of all things without limit to her domain. Napansin niyo po mga kaibigan, napakataas, sobrang-sobra na, wala na sa Biblia ang kanilang pagkilala kay Maria. Ang banggit sa Biblia, si Maria daw ay reyna sa lahat ng bagay, walang limit ang kanyang kapamahalaan sa pagiging reyna. Ito. Yan ang magandang banat ngayon. Ito yung magandang banat natin ngayon. Kung si Maria pala ay reyna ng lahat ng bagay at walang limit yan sabi yan ng mga pari mo Pwede pala nating sabihin, ang Maria ng Katoliko, reyna ng kalokohan? O ulitin ko, walang limit. Pwede pala nating sabihin na ang reyna ng Katoliko, reyna ng kahuwaran? O huwad, reyna ng mga huwad? Reyna ng kalokohan? Walang limit Kaya nga po napapansin po ninyo, yung kanilang pagkilala sa Maria, napakalaking huwad. Kaya nga ang kanilang kinikilalang Maria, napakalaking huwad sapagkat iba po ang Maria na kinikilala na nakatala po sa Biblia. Napansin po ninyo? Tangi po riyan. Papaano pa kinikilala ng mga pari itong kanilang Maria? Ito po, dito po sa Glories and Virtues of Mary, na sinulat po ni Reverend James Albirayon, STD. Ito po. Meron po yan Hill of Stat. Ayan pa. Dito po sa page 250. Our Lady of Rosary, Queen of the Most Holy Rosary, mercifully regard the Church of thy Son, His Vicar on earth. Isipin niyo po yun mga kaibigan, si Maria, Vicar ni Kristo sa mundo. Alam niyo po, pag sinabing Vicar kasi, kahalili daw yan ni Kristo. Isipin niyo po yun mga kaibigan, ang Maria daw ng Katoliko, kahalili daw ni Kristo sa mundo. Alamin natin mula sa Biblia, yung bang pagkakaroon ng kahalili ni Kristo, yan ba isang ayon sa Biblia? Pakinggan niyo po dito, banal na kasulatan dito po sa Juan 19, ganito po ang nakasulat. Ito pong sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng dumarating na kahalili ko ay magnanakaw at mandarambong. Isipin niyo po ang ginawa ng mga paring Katoliko. Malaking kalapastanganan po ang kanilang ginawa sapagkat ang kanilang pagkilala kay Maria, Vicar of Christ sa mundo, kahalili ni Kristo, mandarambong daw yan sabi sa Biblia Time. Ayun. Maraming salamat sa napakaganda ninyong presentation, Brother Mandirigma. Ngayon po ay handa na po bang magtanong ang ating negative? Handang-handa na, Wait lang po. Mr. Moderator. Wait lang po. Saglit lang po. Sige, wait Saglit lang. po. Okay, yung mga mag-aapo, auto-mute lang po ang inyong mic para iwas po distraction sa ating dalawang nagde-debate. Ayan, thank you po. Yung ating timer parang di makita yung screen. Kabalik lang.
Ayan, okay na po ba? Host? Okay na dyan bang ating host? Okay, ready na siguro yan, no? Naka-live naman tayo. So ngayon ay bibigyan na po natin ng 10 minuto si Brother Tuis upang tanungin o imbestigahan yaong mga nilatag ni Brother Mandirigma. Brother Tuis, magsisimulang inyong oras kung kayo'y magsalita na, bro. Go. Ayun. Unang tanong, PR Mandirigma. Handang-handa ka na ba? Yes or no? Yes, handang-handa na akong tibagin ulit ang maling aral ng Katoliko, yung huwad din yung pagkilala kay Maria. Isa na riyan, reyna daw ng impyerno, Brad. Reyna daw ng impyerno yung Maria mo. Tanggap mo yun? Okay, next question, brother. Next question. Sunod na tanong. Ang sabi mo kanina, ang ibig sabihin ng huwad ay peke, hindi tunay, hindi totoo. Tanong, may binabanggit ba sa Biblia na si Maria ay pinagpala sa lahat ng babae? Meron o wala? Meron, pero walang binabanggit na si Maria, reyna ng impyerno. Doon kayo humigit, sumobra kayo dyan. Kaya nga, naging huwad ang inyong pagkilala kay Maria kasi nga, naging reyna pa ng impyerno, naging kahalili pa ni Kristo. What the heck, brother? Huwad na huwad. Next question. Sunod na tanong, kung inaamin mo na may nakasulat o may mababasa sa Biblia na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat, tanong, meron bang katuruan ng simbahang Katoliko na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Meron o wala? Wala, hindi lang yan ang katuruan ng mga Katoliko. Pinutol mo eh. Hindi lang yan, kundi tinuro pa ninyo na si Maria ay reyna ng impyerno, tinuro pa ninyo na si Maria ay kahalili ni Kristo, ang banggit sa Biblia mandarumbong yun, ang banggit pa walang limit daw ang pagiging reyna ni Maria, walang ganun sa Biblia, Brad. Hindi ko Next question. Sunod na question. tanong. Sunod na tanong. Dahil ang sabi mo, wala kaming aral na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat. Ibig mo bang sabihin, tinatanggi mo ang pagdarasal namin ng rosaryo na tinatawag namin pinagpala ang mahal na Birheng Maria? Yes or no? Yes, tinatanggi ko na yan lang yung aral ninyo. Sapagkat hindi lang yan humahangga ang inyong pagkilala kay Maria. Ano pang pagkilala nyo kay Maria? Reyna ng impyerno. Ano pa? Kahalili pa ni Kristo, Brad. Ganyan na ba sobrang inyong pagkilala kay Maria? Hindi ko mo pinagpala. Next question. Nyo na ang Biblia. Next Sunod na question. tanong. Ginamit mo ang Galatia 1:1-9 para itakwil ang pagkakilala namin sa mahal na Birheng Maria. Gayong umamin ka na may nakasulat sa Biblia na si Maria ay pinagpala. Tanong, ipinagtatanggol ba ng simbahang Katoliko na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Yes or no? Hindi, sapagkat sinusumpa ninyo ang Mariang kinikilala ninyo. Isipin nyo, brother, sabi ninyo kahalili ni Kristo si Maria. Ang banggit sa Biblia, magnanakaw yun, mandarambong yun, Brad. Kaya nga hindi ninyo pinagtatanggol nilalapas na nga ninyo pa yung totoong Mariang nasa Biblia. Kaya nga baguhin niyo po, itakwil na Next ninyo question. ang paniniwala. Sunod na tanong, Next. si Arman Dirigma, sunod na tanong. Meron ba kaming panalangin na Hail Mary full of grace? Meron o wala? Walang ganun lang na panalangin. Marami pa kayong pagkilala, Objection, brother. Mr. Moderator. Yes. Hindi ko tinatanong yung ganun lang na panalangin. Ang tinatanong ko, specific kung meron ba kaming ganung panalangin na Hail Mary full of grace. Yun po yung tinatanong ko. Counter Okay. objection. Yes, Moderator. counter objection. Napansin niyo po, hindi ko po nilabag ang rules. Sinagot ko ng categorical. Ngayon, habang sinasagot ko, kung hindi niya tanggap ang aking sagot, di tanggapin niya, pilitin niyang tanggapin. Okay, Yun okay, ang okay. tamang sagot Okay. Nakuha ko po. So ganito po yung hatol natin. Si Brother Tuis ay nag-complain na hindi daw nasagot ang kanyang tanong. At si Brother Mandirigma ay nag-counter din na ayon sa kanya ay sinagot niya ang tanong na categorical. Ito po ang hatol ng inyong moderator.
Actually, kung may paliwanag siya na sa tingin mo ay against doon sa tanong mo, hindi ko po pinapakialaman yung paliwanag, kundi doon po sa role na categorical. Once na sinagot yung categorical, ay para sa akin ay valid po yan sapagkat naka-abide siya sa role. Kaya po, ang hatol ko, valid po yung sagot ni Brother Evander at bibigyan ulit natin ng 20 seconds upang sagutin. Go ahead. Ayun po. Brother, hindi lang ganon ang pagkilala ninyo kay Maria. Huwag mong puputulin. Dumako tayo doon sa sumusobra ninyong pagkilala kay Maria na humigit na sa tinuro ng mga apostol sa Biblia. Isipin mo, Brad, uulitin ko, yung Maria mo, Brad, reyna ng impyerno. Turo yan ng mga pari mo, Brad. Tanggap mo yon? Next question. Sunod na tanong, sa Biblia ba meron bang binanggitang anghel kay Maria na Hail Mary? Meron o wala? Merong binanggit, pero hindi lang yan ang pagkilala ninyo kay Maria. Brad, ulitin ko, huwag mong takasan yun. Ang Maria nyo, tinatanggap ninyong reyna ng impyerno. Hindi lang yun, kundi kahalili pa daw siya ni Kristo. Ang banggit sa Biblia, mandarambong daw yun, Brad. Nilapastangan nyo ang totoong Mariang nasa Biblia. Hindi po Next question. yun. Sunod na tanong, dahil lang sagot mo, inaamin mong merong mababasa sa Biblia na sinabi ng anghel, Hail Mary, full of grace, ngayong dinadasal namin. Tanong, ayon sa Galatia 1:6-9 na ginamit mo, pagtalikod ba yan sa Diyos o hindi pagtalikod? Yung sinabi ng anghel na si Gabriel. Pagtalikod sa Diyos, yung inyong pagkilala kay Maria na sumobra na sa tinuro Objection, ng Mr. mga Moderator. apostoles Ah, sa yes. Biblia. Moderator's time. Yes, Ay, anong nako. objection, bro? Objection ko po, Mr. Moderator, ang tinatanong ko kung pagtalikod ba sa Diyos, yung binanggit o yung sinambit ni Angel Gabriel na Hail Mary, yun po yung tinatanong ko. Okay, Pagtalikod okay. ba yun sa Diyos o hindi? Yes, nakuha ko. Wait lang, Counter. moderator's time muna. Bali ang kina-complain ng brother to is kung yun bang sinabi ni Angel Gabriel, kung yun po ba ay pagtalikod o hindi. Okay Bro. po, counter objection. Brother, sinagot ko po narinig nyo naman po, moderator. Pagtalikod yun sa Diyos sapagkat sumobra nga ang inyong pagkilala kay Maria. Okay, bro. Sobra na sa tinuro Bro, ng ganito mga bro. apostoles. Mandirigma. Okay, ganito bro. Bakit po? Hindi mo na kita wawarningan. So, bali, once na objection, focus lang po sa concern. Huwag po kayo magpaliwanag. Okay? Kung ano pong kina-complain, focus kayo doon sa big issue. Okay po. Halimbawa, guys, sa pag-o-object po, huwag ninyong dalhin yung pagpapaliwanag para po makuha ng audience. Kundi po, kung ano po yung kino-complain sa kabila at yung sa tingin nyo na sagot ninyo, focus lang kayo ng moderator na sagot ko po ayon po sa kanyang tanong. So, okay? So, ganito po. Narinig ko naman na ang sagot ni Brother Evander, ito po yung hatol natin na nasagot niya, narinig ko, na pagtalikod. Kaya po, bibigyan po natin ng 20 seconds upang ipatuloy ang kanyang pagsasagot. Okay, Brother Evander? Ayan, salamat po, moderator. Hayagang pagtalikod nga sa Diyos, bro, to is, yung sobrang-sobra ninyong pagkilala kay Maria, nawala na sa turo ng mga apostoles dyan sa Biblia. Isipin mo, Brad, ulitin ko, Maria mo, Brad, reyna ng impyerno, kaya hindi yan Hail Mary. Hail Mary yan, Brad. Huwad yan na Maria. Next question. Next question. Ano ang nakasulat sa Lucas 1? Hail Mary na sinasabi mo o Hail Mary? Hail Mary nga lang ang inyong pagkilala kay Maria. Hail Mary kasi nga, reyna ng impyerno, reyna ng hell. Ang Maria ninyo. Kaya nga hindi na yan Hail Mary. Hail Mary na yan sa Katoliko. Kasi nga, reyna ninyo si Maria sa impyerno. Brad, aral nyo yan. Hindi namin aral yan. Aral nyo yan. Dapat mo lang tanggapin. Ulitin namin. Hail Mary nyo yan. Next question. Sunod na tanong. Sa paggamit mo ng Galatia 5, inaamin mo ba na merong katuruan ng simbahang Katoliko na tama pagdating sa mahal na Birheng Maria ayon sa Biblia? Yes or no? No, walang tama sa katuruan ng mga Katoliko kasi nga, humigit na, sumobra na, Brad. Isipin mo, kailan pa naging tama si Maria, reyna ng impyerno? Brad, naging reyna mo ba sa impyerno si Maria?
Huwad yun, Brad. Huwad na Maria yan ng Katoliko. Dapat walang itakwil yan eh. At hindi lang yan, hindi pa nasapatan. Kahalili pa daw ni Kristo si Maria. Next Bikar daw, question. bikar. Sunod na tanong. Dahil sinabi mo ngayon na wala kaming tamang aral sa mahal na Birheng Maria na naaayon sa Biblia. Tanong, ayon sa Biblia, si Maria ay ipinagbuntis niya si Kristo at ayon din yun sa turo ng aming simbahan. Tinatanggap mo ba yun o tinututulan mo? Tutol ako na yun lang ang pagkilala ninyo kay Maria. Tutol ako, bro. Kasi nga, Objection, ang Mr. pagkilala nyo Moderator. kay Maria... Oh? Ano? Ano pong objection? Hindi ko tinatanong kung yun lang yung aral. Ang tinatanong ko kung tutol siya doon na ipinagbuntis ng mahal na Okay. Birheng Maria ang Panginoong Okay, Kristo. next ko Tutol po. o hindi tutol? Nagets ko. Okay, nagets ko bro na ang kino-complain mo sa akin ay yung sagot na hindi lang. Okay? So, counter objection. Moderator, napansin niyo po, hindi ko po nalabag ang rules. Nga lang, hindi niya tinanggap yung aking sagot. Okay. Categorical yun. Tama lang yun. Tanggapin niya lang Okay po. yun. Okay po. Ganito po, bali ang counter complaint naman ni Brother Mandirigma ay sinagot niya ayon daw po sa tinatanong na categorical. Ulitin ko po bilang inyong moderator. Wala po akong pakialam o hindi ko himasukan yung paliwanag ninyo pareho. Kundi bilang inyong moderator, nakapokus po ako sa roles ko. Sumagot siya ng categorical. Kung ano man pong kanyang paliwanag ay hindi ko po sasaklawan. At ang hatol ko po ay denied po ang objection ni Brother Tuis at narinig ko sumagot siya ng categorical. So ngayon po, bibigyan kita ulit ng 20 seconds upang sagutin Brother Evander o Mandirigma sapagkat na-interrupt kayo. Go ahead. Okay po, uulitin ko bro to hindi lang yan ang pagkilala ninyo kay Maria. Huwag kang magtago dyan sa mga ganyang mga termino. Doon ka dumako, doon sa sinusobra ninyong pagkilala kay Maria. Ulitin ko, Brad, yung reyna nyo, reyna ng impyerno, si Maria, Brad. Hindi lang yan. Yung Maria ninyo, kahalili pa ni Kristo. Ang banggit sa Biblia, mandarang Next question. Yun. Next question. Wait lang, moderators time muna guys. Ganito po, pag marinig na po ninyo ang moderator na next question, kahit gusto magpaliwanag, tigil po at paki-observe po ng ating time sa screen para hindi tayo magsubra. Okay, next question. Okay, next question. Ginamit mo ang librong Katoliko na Mary in Our Life. Ang sabi dito, will by divine appointment, yung pagkaka-appoint sa mahal na Birheng Maria. Tinatanggap mo ba ayon sa Matthew chapter 1 verse 18 na si Maria ay nagbuntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Tinatanggap mo o tinututulan mo? Tanggap ko ang nasa talata sa Biblia, pero tutol ako na yan lang ang pagkilala ng Katoliko kay Maria. Ulitin ko, Brad, hanggang sa masaktan ng tenga mo. Yung Maria ninyo, reyna ng impyerno. Hindi lang yon. Ang Maria ninyo, kahalili pa ni Kristo. Banggit sa Biblia, Brad, mandarungbong daw yung kahalili ni Kristo. Kayo yung totoong lumapastangan kay Next Maria. question. Hindi po kami. Sunod na tanong. Dahil tinatanggap mong nakasulat sa 1.18 ng Mateo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nabuntis si mahal na Birheng Maria, tinatanggap mo bang divine appointment ito o hindi? Tinatanggap ko, pero ang hindi ko tinatanggap, yung pagkilala ninyo kay Maria na sobrang-sobra na sa nakatala sa Biblia. Ulitin ko, Brad. Si Maria ninyo, reyna ng impyerno, hindi pa kayo nasapatan. Si Maria ninyo, kahalili pa ni Kristo, bikar daw, bikar. Ang banggit sa Biblia, magnanakaw daw yun mandarangbong daw yun. Next Kayo ang question. lumapastangan. Next question. Next question. Dahil lang sabi mo, tinatanggap mo yung nakasulat sa aklat naming mga Katoliko na Mary in Our Life. Ibig sabihin, tinatanggap mo, tama itong nabasa mong libro namin, yes or no? No, mali lang ang unawa mo sa aking sagot. Ang tinatanggap ko, yung nakasulat sa Biblia, hindi yung guni-guni ng pari mo. Ang guni-guni ng pari mo, si Maria daw ay reyna ng impyerno, Brad. Tanggap mo yun. Ulitin ko, tanggap mo yun. Kayong Katoliko, ang totoong lapastangan kay Mariang totoo na nasa Biblia. Next Hindi po question. kami. Next question. Dito pa rin sa librong ginamit mo na Mary in Our Life, ang nakasulat dito, Mary's Queenship extend to hell. Ang Tagalog ba nito ay si Maria, reyna ng impyerno?
Yes or no? Kadiwa nito. Isipin mo, Brad, hindi lang sa langit at lupa, Reyna si Maria eh. Maging sa impyerno, Queen, Reyna pa Objection, rin. Mr. Moderator. Yes, moderator's time. Ang tinatanong Yes. ko po, Mr. Moderator, ay kung Apo. yung Tagalog ba ng Mary's Queenship extend to hell ay si Maria ay reyna ng impyerno. Yun yung tinatanong ko. Yes or no? Okay, bali ang concern ay yes or no. Counter objection, Brother Evander. Moderator, maliwanag at napakinggan Apo. naman siguro ng lahat ng aking sagot. Nagsumagot ako ng categorical. Maliwanag lang po, moderator eh. Kayo na po bahala magpasya po doon. Maliwanag na po ang sagot. Okay, so ganito siya. Hindi ko masyado narinig din ang categorical, bro. So ipapaulit ko. Ganito guys, once na categorical, bilang inyong moderator, doon po ako titingin. Pero pag open-ended naman or nakakategorya ang inyong tanong, pwede natin ipipilit. For example, sino, kanino, saan, ano. So, pakialaman po natin. Pero yung categorical po, pag marinig ko na yung yes or no, hindi ko na po saklaw yung kanyang paliwanag. So, Brother 2S, ipaulit rin yung tanong, then ipasagot natin. Sige po, ulitin ko Go. po yung tanong, Mr. Moderator. Dito sa librong ginamit ni T. Armand Derigma na Mary in Our Life, ang nakasulat dito, Mary's Queenship extend to hell. Ang Tagalog ba nito ay si Maria ay reyna ng impyerno, yes or no? Yes, sa diwa nito. Kasi nga, yung pagiging reyna ni Maria, hindi lang sa langit at lupa, maging sa impyerno daw, Brad. Reyna pa rin siya doon. Isipin mo yan, tanggap mo yung ganong pagkilala kay Maria. Reyna mo, Maria mo, reyna sa impyerno, Brad. Tanggap mo yon. Kung ganyan ang pagtanggap mo, kayo ang lapastangan sa totoong Maria. Next question. Sunod na tanong. Ayon pa rin dito sa librong ginamit mo na Mary in Our Life, yung Tagalog ba ng extends ay reyna o hindi? Hindi, kasi hindi lang naman yan ang salitang nakasulat dyan eh. Kundi, ang pagiging Queen ni Maria umabot sa impyerno. Reyna si Maria sa impyerno. Ba't mo tatakasan yan? Nakasulat na yan. Tinuri ng pari mo. Yung Maria mo, Reyna sa impyerno, Brad. Tanggap mo yun? Kayo ang totoong lapastangan kay Maria, bro. Hindi po kami. Next question. Next question. Next question. Brother 2S, nakamute po kayo. Okay, running time tayo ha. Brother 2S. Okay, time na po. Brother 2S, nandyan po ba kayo, bro? Okay, bigyan natin ng 5 minutes. Pag hindi po magsalita, so itigil na po natin ang debate. Pwede mo ba timean, bro? Para tuloy-tuloy po ang ating ano. Wait lang po. Sige, thank you. Nag-reset po. Ready na po. Sige po, go ahead. I-play mo, bro. 5 minutes lang, antay natin. Kuya Bay, recording tayo Kuya Bay, no? Check lang. Po kuya, recording po. And this portion is brought to you by Coffee Cup Blanca. So, kakape dyan, kape muna kayo. Ayan, shoutout po muna sa ating 78 live viewers. Binubuo po ng mga shoutout po natin dito sa loob. Yung Brother Viewerista, si Lester, si Brother Antagonist, si Bay,
Ayan, si Robin TR sa baba, si Brian, si Mary's daughter, ayan, si EI Baby 2, Mr. Right, shout out po sa inyo, si El Guapo, Di Babaero, ayan, si Adonis, si San, ayan, magandang gabi po sa inyo at magandang pakikinig din po sa napakagandang debate ngayon. So ayan, thank you at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, at meron na lang tayong 3 minuto at 4 na po na segundo. And this portion is brought to you by Copico Black. Kung sino mang mga nagkakape dyan, pahinga naman. Hindi po tayo papayag, Brother Eng Mga Catholic, na meron, hindi po tayo papayag na meron pong mag-proxy kasi irespeto din po natin yung nag-present kanina. So kung hindi siya makarating, pwede naman po mag-skid kayo ni Brother Evander sa iba naman pong pagkakataon. Ayan po. Ayan, sa mga gusto kong magbigay ng mga comments dyan, baka naman, nawawa naman po. Ayan, sa ating moderator, si Lord of Play. Oo, yung ating 78 live viewers, magbigay naman po kayo ng gifts sa ating debaters. Ayan, sa ating dalawang debaters. Ay, isa na lang pala dito. Ayan. Para ganahan po sila. Yung, yan. At sa atin din pong timer, no? Sa atin din pong platform. Ayan. Ayan, remaining time po, only 1 minute left. Tayo lang natin po sa 2S, baka nawalan po ng signal o baka nag-brown out po sa kanila. Thank you. At itong debating ito ay saan ba ito, Brother Viewerista, mapapanood, bro? Pwede mo ba dito? Grabe pa, no? Nasama yung channels. Okay. Ayan, tuloy-tuloy lang sa mga nagtatap dyan. Ayan, only 1 minute remaining po, mga nakikinig. At hindi pa po nakarating si si 2S. Baka naman nawalan ng signal, o baka nag-brown out, o baka nagsaing lang, kasi gabi na. Sila pong hindi pa naghahapunan dyan. Baka naman, kung may ulam din. Last 30 minutes po, last 30 seconds po. Sorry, 30 seconds. 20 seconds. Sabay-sabay po tayo sa baba. Mag-countdown tayo. Mga kapatid. Malakas yung signal niya kanina eh. Ba't humina bigla? Ang lakas signal kanina nun. 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, congrats sa ating dalawang debater at dito po nagtatapos Adios ang ang lahat ating ng kapurihan. debate. Ayan, maraming salamat no sa lahat pong gusto maghamon ng debate sa ating defender kay Brother Mandirigma. Ayan po, nandito po siya at mag-PM lamang kayo o makipag-communicate sa ating host. Ayan. God bless po sa lahat at magandang gabi. Congrats everyone. Salamat, Kuya Dino. Thank you po. Sige. Tsaka sorry din po sa istorbo, Thank you po, Kuya. Kuya Dino. Salamat po sa pag-assist, Kuya. Welcome, Ayun. welcome, guys. Kuya Dino, thank you po. Thank you. Sa Diyos ang lahat ng Yeah, kapurihan, PR, mga let's go. viewers.
Ay, oo, sa conclusion, sorry, nakalimutan ko din. Sige, Brother Mandirigma. Go. 5 Sige minuto po. po. Alam niyo po mga kaibigan ay nagagalak ako at pinaghalo pong nakalulungkot lang. Nadismaya, na-disappoint po ako sa pag-uusap ngayon kasi nga hindi po tinuloy ng ating kaibigan, ng ating kausap, yung pagpapaksang usapan. Nung marinig niya po yung katagang si Maria ay reyna ng impyerno, nung marinig niya po yung katagang si Maria pala sa Katoliko, Vicar of Christ, kahalili pala ni Kristo. Nung marinig na yung kahalili pala ni Kristo, mandarambong yun sa Biblia. Nung marinig niya na sila ang totoong lapastangan kay Maria, na-discourage po sila. Nawala po ang kanilang lakas ng loob at baka sakali ay magkaroon na po ng kaliwanagan ng kanilang kaisipan. Yan na po yung panimulang hakbang para sila'y umanib sa totoong iglesia ni Kristo. Yan naman po yung gusto natin eh. Kaya nga tayo nakikipag-usap, nakikipagkapwa sa mga kaibigan nating Katoliko, pinagtatanggol lang tunay na aral, sinusuri, sinusubok natin yung kanilang aral kung talagang ito'y sa Diyos. Nakatala po yan sa aklat ng unang Juan 4:1. Nung sinubok po natin ang kanilang aral sa Katoliko sa pagkilala kay Maria, napatunayan po nating talagang huwad ang pagkilala ng mga Katoliko kay Maria. Hindi po nila kayang ipagtanggol eh. Napakahirap nun ipagtanggol. Isipin mo, Maria mo ay reyna ng impyerno. Ang banggit pa naman ng mga apostol, ang magtuturo ng ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, masusumpa yun eh. At yun ang tumalikdan o tumalikod sa Diyos. At ang banggit pa sa Biblia, yung nagtataglay ng hidwang pananampalataya, bunga ng paniniwala sa maling aral, humigit na aral, wala na sa Biblia na aral. Ang banggit, hindi magmamana ng pangakong kaligtasan. Kaya nga po ako naawa sa mga kaibigan nating Katoliko. Bakit po kayo namamalagi sa ganyang uring paniniwala na walang katiyakan yan sa pagtatamo ng kaligtasan? Walang bitaw yan sa pagtatamo ninyo ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan naming Katoliko o sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, kung nais po ninyo na aral na totoo, na siyang magiging gabay ninyo sa ikasisiguro ng pagtatamo ng kaligtasan, tinitiyak ko po sa inyo na sa panig po yun ng aral na tinataglay ng totoo o kaming mga kaanib sa totoong relihiyon, Iglesia ni Kristo. Ulitin po namin, hindi po kami galit sa totoong Maria. Baka maipagkakamali po ng aming mga kaibigang Katoliko. Ang aming tinututulan, yung mga huwad na pagkilala na kay Maria na ginagawa ng mga Katoliko. At yung kanilang pagkilala kay Maria, doon po nahayag, sila po pala ang totoong lumapastangan kay Maria. Hindi po tayong mga totoong kaanib sa Iglesia ni Kristo. Paano po nahayag yun? Isipin niyo po, sila mismo ang may aral eh. Si Maria, reyna ng impyerno. Payag kayo nun? Alam natin, yung mapupunta sa impyerno, di ba yung si Diablo at ang kanyang mga nadaya na kapwa paparusahan? Para bagang kanilang ipinapahiwatig, si Maria ay kasama ring paparusahan doon sa impyerno. Sino ngayon ang lapastangan kay Maria? Di ang Katoliko po, hindi tayo. Ano pang kanilang aral? Si Maria daw ay vicar, kahalili daw ni Kristo. Ang bagit pa sa Biblia, mandarambong yon. Isipin niyo po, hindi alam ni Maria na totoong nasa Biblia na siya ay ginawa na palang vicar of Christ nitong mga paring Katoliko. Anong kanilang ginawa? Tahasang nilapastangan nila ang totoong Maria sa Biblia. Kaya ulitin po namin, hindi po kami galit sa totoong Maria. Ang aming tinututulan, yung huwad ninyo na paraan na pagkilala kay Maria na wala na sa Biblia, salungat pa sa turong na nasa Biblia. Kami po yung nagpapasalamat bago po namin ito tatapusin. Kami po una po nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, baging sa ating Panginoong Jesucristo, baging sa aming tagapamahalang pangkalahatan na patuloy pong nagtuturo sa amin ng mga tunay na aral ng Diyos. Kaya nga kaming mga Iglesia ni Kristo, kung napapansin po ninyo, kami po ang pangunahin, number 1 sa relihiyon, na nagpapahalaga, aktibo sa pagsamba sa Diyos. Bunga po yan ng walang sawang pagtuturo sa amin ng aming namamahala. Ganyan po kabisa kapag ang nilagay na leader sa bayan ng Diyos may pagkasi, may paggabay
ng kapangyarihan ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Salamat po, salamat. Ayan, at ito po ang inyong timer. O Tronos of Theos.